Hi Pisces! This is Pisces Hub. Welcome to my channel. So for today's video, gagawa tayo ng monthly reading for Pisces para sa buwan ng November. Okay? So alamin natin kung ano yung mangyayari sa buwan na ito gamit ang ating tarot card and ang ating The Keeper, the Fortune Telling card. Ang bilis ng panahon, Pisces, November na, next December, and then to 2025 na. Okay? So ang bilis ng panahon po. Okay, and sa mga nagta-travel, pumupunta sa mga probinsya, ingat-ingat po and enjoy po sa mahabang holiday season na ito. Okay, so, reminder lang Pisces na ito ay general reading. So, pwede pong mag-resonate sa'yo, pwede pong hindi, okay? And take lang kung ano yung ano or kanino mag-resonate ito para sa buwan ng November. Okay. Shuffle muna natin, Pisces, and alamin natin kung ano yung mga posibleng mangyari sa buwan ng Nobyembre. Ano po yung mga posibleng mangyari, mga gabay, mensahe nyo po para kay Pisces sa buwan na ito? Mga gabay, mensahe, mga posibleng mangyari for Pisces sa buwan na ito. Ayun, may nag-flip agad-agad. There's a Six of Swords. Ano pa po? Ano pa po yung mga posibleng mangyari? Okay. So, you're mag-focus sa mga bagay na pwede trabaho, Pisces. Okay? Pwede sa mga nakaraan or pwede sa buwan na ito or something na meron kayong mga pinagdadaanan ng very light lang naman. Pwede ito yung merong connection sa trabaho po. Medyo merong a little bit of parang struggle lang ng konti, Pisces. Kaya ako nasasabing konti. Kasi, napapansin nyo, sa Six of Swords natin dito, nakasakay sila sa bangka, okay? And yung side na nandito is maalon. Alam mo yun, medyo rough yung dagat, yung tubig. And dito naman, sa kahabaan na nandito is malinaw, okay? Kumbaga smooth. So, ibig sabihin, meron lang konting struggle, pero masusolusyonan or magagawa naman ng kumbaga ano tawag na? Yun nga, solusyon. Okay. So, pwede ito ay merong connection sa trabaho po. Okay. Kasi meron tayo ditong nasundan siya ng Eight of Pentacles kasi. So, ibig sabihin meron siyang connection sa pera, sa trabaho po. Okay. Pero, feel ko magiging okay naman. So, ano po yung mga posible pang mangyari po? Ayan. 10 of Cups, Pisces. Happy family. Etong card na ito, pag yan lumalabas, ibig sabihin is a happy family card. Okay? Nakikita nyo mismo, hindi na siya, parang yung card na ito is as is. Alam nyo yun? Nakikita nyo mismo yung family na nagkakasiyahan, okay? Yung mga bata naglalaro, nagsasayaw, yung dalawang mag-asawa dito is, alam mo yun, nagpapasalamat sa kaitaasan na, alam mo yun, kung ano yung natatanggap nilang blessing. Okay? So, sa buwan na ito, pwedeng ang daming mangyayari, pero ang big possibility dito, Pisces, is magiging masaya kayo. Okay? Magiging masaya kayo sa buwan na ito. Claim it. We will claim it, Pisces. Sa buwan na ito, magiging masaya, magiging happy, okay? Financial and emotional, within self, and sa family din, mga taong mahal mo sa buhay, malalapit sa buhay niyo po, okay? Kumbaga masaya lang. So, ano po yung mga posible pang mangyari po para kay Pisces sa buwan ng Nobyembre? Mga gabay, mensahe para kay Pisces. Toil and labor, meron talagang something na trabaho, Pisces, na medyo stressful, okay? Kasi nakikita niyo yan, no? Toil and labor, nagtatrabaho siya, and ito yung in-explain ko kanina, tas nasundan ng trabaho din. So, ito siya, itong dalawang nandito is ito yun, no? Okay, so meron connection sa trabaho talaga, or something like financial, okay? Pero more on trabaho to. Ano pa po? Pathway, there's a new journey, Pisces. It is something like a
success in progress, okay? Kasi parang nakikita nyo sa pathway na nandito, Pisces, dito sa medyo, dito pa lang kung saan nakatayo kung sino man itong, alam mo yun, itong card na nandito mismo, Pisces, medyo dark siya dito banda. Okay? Pero habang tumatagal, Pisces, ayan, lumiliwanag at lumiliwanag siya, which is ito. Okay? So, it's so normal lang po. Normal lang po yung may mga a little bit of struggles, obstacles sa daan, pero magiging maganda yun, magiging maayos, magiging better din, as the time goes by, Pisces. And habang nilalakaran mo itong pathway na ito, you mismo, ikaw mismo sa sarili mo, Pisces, is nag-e-evolve ka din. Okay? Nag-a-upgrade ka din. Kasi meron tayo dito parang butterfly. Okay? Galing dito, ayan, papunta na doon sa liwanag. So, ibig sabihin, kung ano man yung mga pinagdadaanan sa trabaho, sa buhay, sa pamilya, sa pag-ibig, or kung ano man ito, okay? Everyday ko pong sinasabi, Pisces, may rason yun. There's a reason behind it, Pisces, okay? And kung ano man yung reason na iyon, kumbaga, huhulmahin ka, Pisces, okay? Para maging better version of yourself ka, okay? And you will reach this light right here, which is ito, 10 of Cups. Okay? So, ang reading natin ngayon is all about something na mga struggle sa trabaho, sa pinansyal, sa pang-araw-araw, sa family, pwede din po. Pero, lahat ng yun may rason, Pisces. May rason yun, okay? So, just keep swimming lang, Pisces. And mararating din yung kung ano mo yung gusto mong marating po. Okay? Main female, so pwedeng ikaw to, Pisces, you're dealing with someone na feminine energy, or you're dealing with someone na feminine energy. And ang una ko napapansin, Pisces, meron tayo ditong vase. Pero, yung vase na nandito is white roses. Yung hawak ng main female dito is red rose. So, you are different, Pisces. You take a different path. Okay? Pwedeng hindi ikaw yung nakasanayan sa pamilya nyo, Pisces, okay? Kumbaga, sa family, sa kung sino man, kung ano man ito, trabaho, kumbaga, medyo meron kang ibang, anong tawag nun? Mission, okay? Or meron kang ibang goal, okay? Or nakalaan ka para dito. Hindi ka yung parang sa usual or sa common na ginagawa, okay? Kasi nakikita nyo yan, puro sila mga white roses sa loob ng vase na nandito. Pero yung hawak mo, Pisces, or yung hawak ng feminine energy na dinidil nyo po is red rose. Okay? So, different. Iba siya, iba ka, Pisces. Okay? So, kuha siguro tayo ng The Mystic Red Rose Oracle cards. Alamin natin kung ano pa yung maposibleng mangyari. Okay? Ano po yung maposibleng mangyari po for Pisces para sa buwan ng Nobyembre? Mga gabay, mensahe niyo po para kay Pisces sa buwan na ito. May message po ba kayo para kay Pisces? Ayun. So, meron tayo ditong, napansin nyo, Pisces, nakapatong mismo siya sa 6 of Swords. So, ibig sabihin, there is someone na the chaser, or you are, there is someone na chasing you, or ikaw yung nag-chase, Pisces, okay? Or you are the chaser, ikaw mismo. Kumbaga, palagi mong hinahabol yung hindi para sa'yo, okay? Kasi naririnig ko yung ganon. The chaser, fear of abandonment, chasing, codependency. So, ibig sabihin, meron kang takot, meron kang anxiety, kaya tinatry mo siyang i-workout, tinatry mo siyang, kumbaga, ayusin, to the point na parang tinatakbuhan kanya, tinatakbuhan mo siya. Okay? Merong fear of abandonment dito, Pisces. Okay? So, the chaser. Oh, ayan. May nag-flip agad-agad. Coffin. New beginning. Liberation. Reborn. And transition. Tragic ending. So, kailangan mo siya. Feel ko, Pisces, kailangan mong itigil kung ano man itong the chaser energy na nandito. Kung hindi para sa'yo, hindi yun, Pisces. Kahit anong pilit mo man, hindi. Okay? Pag para sa'yo,
everyday, halos araw-araw ko pong sinasabi, araw-araw akong, every video na ginagawa ko, Pisces, sinasabi ko po na pag para sa'yo. In God's perfect time, darating yun para sa'yo. As long as gagawin or ginagawa mo yung dapat, Pisces. Okay? So, meron tayo ditong the chaser and agad-agad nasundan siya ng the coffin. Ibig sabihin nito is there is something na ending but at the same time, new beginning. Okay? So, kung sa trabaho man to, Pisces, na parang feel mo hindi na siya naka-line up para sa'yo or parang hindi mo na nakikita yung sarili mo doon sa trabahong yun, sa company yun, or sa relationship na yun, or sa kung sino man ito. Okay, na kumbaga tinatry mo or tinatakbuhan ka or tinatakbuhan mo. Alam mo yun, parang ganun po. Okay, so kung ganun yung sitwasyon, Pisces, kailangan na yung itigil. Okay, kailangan na yung kumbaga bitawan. Okay, lalo na meron tayo ditong the coffin kasi the moment na bitawan mo yon or i-let go mo yon, okay, darating yung para sa'yo. Mag-o-open yung door na para talaga sa'yo. Okay, so wag mong ipilit yung susi na hawak mo sa pintuan na hindi para doon, Pisces. Maglakad ka lang sa hallway and buksan mo lahat ng susi hanggang sa mapunta ka doon sa tamang pintuan na nakalaan sa susi na hawak mo, Pisces. Okay? So, just keep swimming but at the same time, huwag pahirapan yung sarili, Pisces. Kasi at the end of the day, ikaw pa rin po ang magpapasaya sa sarili niyo po. Okay? Always ko po sinasabi, nire-remind ko po sa inyo yan. Okay? Be kind to yourself, Pisces. And sword and rose, clarity. Ayan, Pisces. Clarity and truth. After mo tong gawin, after itong mga senaryo na sinabi ko kanina, Pisces, ayoko nang ulitin, makikita mo yung clarity, Pisces, makikita mo yung rason, makikita mo yung bigger picture, Pisces, sa sitwasyon na iyon. Okay? Maliliwanagan ka, kumbaga. Kasi meron tayo ditong clarity and truth, revelations, honor and protection, determination. So, after this situation right here, lalabas na yung clarity, Pisces. Lalabas na yung kung ano yung totoo, okay? Hindi ka na, kumbaga, hindi ka na blinded sa sitwasyon kasi gusto mo to, ganito, ganyan, kailangan, ganyan. The moment na i-let go mo yun, the moment na mag-step back ka, makikita mo yung bigger picture, Pisces, and maliliwanagan ka po. Okay? So, ang ganda ng tatlong cards na nandito, So, be kind to yourself and yun, yung sinabi ko kanina, Pisces, So, may message pa po ba kayo for Pisces? Talking, interested, awaiting messages, text, calls, email, talking more. So, pwede nga tayo merong connection sa talking stage, naririnig ko yung word na talking stage, okay, or pwedeng meron kang makakausap, and self-indulgence, self-worth and value, time to heal, shadow work, self-appreciation. Kumbaga, the moment na hindi ka na maging the chaser, Pisces, or the moment na parang itigil or let go mo tong sitwasyon na nandito, mabibigyan ng clarity, mabibigyan ng kaliwanagan, okay, meron ka matatanggap, there's a big possibility na meron ka matatanggap na conversation, Pisces. Pwedeng sa text, calls, emails, messages, or pwedeng talking mismo in person, okay, or video call, pwede pong ganon, na kumbaga magpapataas or maibabalik yung worth mo, Pisces, as a person, okay, kasi you deserve everything, Pisces. You deserve better. Always ko pong sinasabi yun sa inyo. You deserve better. You don't have to settle for less, Pisces. Okay? And huwag kalimutan yung respeto sa sarili. Okay? Self-indulgence, self-worth, and value. Time to heal. Okay? Shadow work, self-appreciation. Okay? So, unahin yung sarili, Pisces. And yung hindi para sa'yo, huwag mong ipilit. Okay? And heartbroken, yes, you have to, to love yourself more. Kasi meron tayo ditong heartbroken, deeply hurt and sad, feeling lost, grieving, and despair, breakup. So, ano pa po yung message niyo po for Pisces? Pwedeng meron ka natatanggap na message, Pisces, and there is someone na parang nag-cause sa'yo ng heartbreak. Okay? And pilit mong inaayos, pilit mong hinahabol. Pwede pong ganon. Pwedeng sa trabaho to, Pisces, or you're dealing with someone na meron kang pagmamahal, or meron siyang pagmamahal, I don't know.
Okay? Pero the moment na matigil na yung kung hindi para sa'yo, makikita mo, sinabi ko kanina, makikita mo yung totoo. Okay? So, hindi mali ang mag-step back, Pisces. Okay? And, ano mo yung respeto mo sa sarili mo. Yun lang. Okay? Na kumbaga, you deserve better. Ang ganda mo, ang gwapo mong tao, Pisces, hindi mo deserve yung ganong sitwasyon. Okay? You don't deserve a situation na, alam mo yun, nasasaktan ka. Kasi you are Pisces, okay? Ang ganda mo, ang gwapo mong tao, mabait ka, ganito, okay? Kung ano man yung, alam mo sa sarili mo kung ano ka, Pisces. And alam mo din na hindi mo deserve kung ano man yung treatment na, alam mo yun, binibigay sa'yo. Okay? Kasi the moment na, as I said kanina, the moment na i-let go mo yung bagay na hindi talaga nag-workout, makikita mo yung clarity and darating yung para sa'yo. Darating yung mga bagay, yung sitwasyon, yung tao, yung opportunity, yung offer na para talaga sa'yo. Pisces. Okay? So, sa buwan na ito, there's something na parang yun nga, parang new beginning siya, happiness, work things out, but at the same time, self-love, Pisces. Okay? Bottom of the deck is Phoenix. Sa lahat na nandito, Pisces, ito yung parang, kumbaga, buod. Okay? Phoenix, new face and rekindle, renew and growth, change mind, rise from ashes. Okay? So, after ng mga nangyari, you will be a better person, Pisces. Rise from ashes. Hindi na siya nakikita. Ayan. Okay, so, ang ganda. Actually, ang ganda ng reading natin ngayon for the month of November. Okay, so kuha tayo ng mga initials, random words, kung sino or ano po yung mga konektado for Pisces para sa araw na ito. Okay, so meron tayo ditong W, pwede ding M, W, okay, take lang kung saan. Offer, maliit ang ilong, anak, tapos moreno, morena, friend, letter T, G, V, short hair, older, and tahimik. Okay, so yun po ang ating reading for Pisces para sa buwan na ito for the month of November. Nawa nagustuhan niyo po. Huwag niyo po sana kalimutan, Pisces, na mag-like at mag-subscribe po sa ating channel and click the bell button para ma-notify po kayo sa next videos na i-upload natin. Okay? So, thank you, Pisces, and God bless!